Dante, bakit mahalaga na naka-align sa arrangement ng 4-day work week ng Supreme Court yung magiging set-up sa DOJ? Magandang tanghali, Aga. Alam mo, ang Department of Justice kasi ang prosecutorial arm ng ating gobyerno kung saan sila nga ang nagsasampa ng mga kaso. Ayon sa DOJ, dapat na kapag mayroong paghahain ng kaso sa korte, ay matiyak nilang open o bukas yung mga hukuman para hindi magkaroon ng conflict sa paghahain ng mga reklamo. Pinaghahandaan na ng Department of Justice o DOJ ang pagpapatupad ng 4-day work week sa kanilang tanggapan. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na plano ng gobyerno na pababain ang konsumo ng kuryente at fossil fuel, kabilang na ang gasolina at krudo. Ayon kay Secretary Frederick Vida, titiyakin nilang mananatili ang serbisyo sa publiko at hindi maantala ang pagtupad ng kanilang mandato. Sa kasalukuyan pang binubuo ang mga alituntunin dahil kailangang i-align ang mga schedule sa Supreme Court at iba pang ahensya. Paliwanag ng kalihim, dapat matiyak na laging mayroong mga piskal o prosecutor at legal service na available kapag bukas ang mga korte. So kailangan namin i-align sa korte rin 'di ba? Siyempre kung open yung court, kailangan available yung piskal. 'Di ba? Kailangan yung ibang ahensya. Pero hindi lang kasi piskalya Yung aming legal service, kami naman ang tumatayong abogado ng ibang ahensya ng gobyerno. So kailangan available din kami para sa ibang ahensya ng gobyerno para maging abogado nila. Bukod sa oras ng pasok, pinag-uusapan din ang iba pang paraan ng pagtitipid gaya ng limitasyon sa paggamit ng air conditioning. Aga, tiniyak din ng Department of Justice na dito sa kanilang gagawing adjustment ay hindi po magkaroon ng epekto doon nga sa evaluation ng mga kaso dahil napakaraming mga kaso na hinahawakan ang DOJ upang kanilang maisampa sa korte. So itong gagawin nilang schedule dahil hindi pa naman nila formally na ilabas ay kanilang matiyak na hindi mahahadlangan ang pagkamit ng hustisya. Yan man ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento.